Dear Mama Colleen, a pleasant day po sa iyo at sa lahat ng listeners. I am Tanea o Tania na lang po for short. 19 years old po from Taytay, Rizal. I am into same-sex relationship po, Mama Colleen. And his name po is Feng, 21 years old. Isa po siyang lesbian. Magkaklase po kami, Mama Colleen, at matagal na akong may paghanga sa kanya. Pero never po akong umamin sa kanya noon. Hanggang isang araw, pagpasok ko ng room ay bigla na lang din siyang inasar ng mga kaibigan niya. Ang sabi pa ay, "Uy, andyan na crush mo. May motivation ka na." Yun! Hindi ko po yung pinansin, Mama Colleen. Hanggang sa nagkatitigan po kami ni Feng. Ako po ang unang nag-iwas ng tingin dahil hindi ko po kinakaya ang kilig. Hanggang sa nag-recess. Nung recess po namin, nagulat ako dahil bigla po siyang lumapit sa akin. At tinanong kung pwede ba daw na i-add niya ako sa Facebook. Syempre po, si ako kinilig na naman. Pero hindi ko po pinahalata. At doon na din po niya inamin sa akin na gusto niya ako. At matagal na daw po niya akong ini-stalk talaga sa Facebook. Inaccept ko naman po agad ang friend request niya at sa FB at doon na nga nagtuloy-tuloy ang aming usapan. Hanggang sa, hindi nga po nagtagal, niligawan na ako ni Feng. 6 months din po ang inantay ni Feng bago ko siya sinagot. Hanggang sa naging kami na nga po. That time, ang saya-saya ko po dahil yung long time crush ko, yung ina-admire ko from afar ko lang noon, jowa ko na ngayon. Noong nag-start po ang relasyon namin, wala namang problema. Napag-usapan din po namin na kapag nag-away kami o may away kami, hindi kami matutulog nang hindi po nagkakaayos. Isa pa, sa kagandahan po ng aming relasyon, legal po kami both side, Mama Colleen. Sana all. Medyo nahirapan lang po kami sa side ko nung una, pero hindi rin naman po nagtagal ay tinanggap na rin nila Mama yung relasyon naming dalawa. Mama Colleen, ang gaan-gaan niya po kasama. Kapag kasama ko siya, alam mo yon, parang nakakalimutan ko na may problema ako. Mas ginaganahan akong mag-aral at aminin ko rin po na siya po ang nagparanas sa akin na itrato ng tama. Kumbaga, yung tinatawag nilang princess treatment. Sana all. Mama Colleen, umabot po kami ng 5 buwan na stay strong. Stay strong, 5 months. Not until nung college na kami. First year college, pareho kami ng school pero hindi pareho ng course. Nag-criminology po siya habang ako naman po ay nag-accounting. Naalala ko po noon, Mama Colleen, nag-away kami dahil doon sa babaeng nag-chat sa kanya na inaaya siyang lumabas. Classmate niya po yon, si Jenny. Inamin niya rin po sa aking na-attract siya sa babaeng yon. Oh, no! Pero ako ang mahal niya. Hanggang sa yun na nga po, hinayaan ko na. Hindi ko na para palakihin pa dahil una, binlock niya rin naman ito para daw sa ikapananatag or ikakapanatag ng relasyon namin. Nung una okay naman po eh. Iniiwasan niya naman po ito para daw nga again sa katahimikan. Hanggang sa isang araw po, Mama Colleen,
Nagkaroon po sa pamilya nila ng family problem at naapektuhan po siya. Sinabi niya po sa akin yon at dinamayan ko naman po siya. Sinabihan niya nga rin po ako nung pasakay kami ng jeep na wag muna daw akong madaldal kasi wala talaga siya sa mood makipag-usap. Kaya inunawa ko naman po. Nung nakarating na po kami sa school, Mama Colleen, at nakita namin yung mga kaibigan niya, doon ko lang siya nakitang ngumiti, Mama Colleen. Sa totoo lang, there's a part of me that time na nasaktan ako. Kasi ako yung kasama niya buong biyahe. Pero hindi ko siya nakitang ngumiti at hindi ko pa siya nakakadaldalan. Pero ngayon na dumating na kami ng school, kasama namin yung mga kaibigan niya, parang bigla po siyang nag-transform. Ang daldal niya, ang ganda-ganda ng ngiti niya. Pero sa kabila nun, sinantabi ko po yung nararamdaman ko, Mama Colleen. Nung time na yon, naging masaya na lang po ako for her kasi at least nagagawa niya ng ngumiti dahil nga sa problema niya sa pamilya niya. Not until yung girl na binlock niya, na pinagseselosan ko, na si Jenny, lumapit sa kanya at nakipagdaldalan. Nagbibiruan pa sila na parang wala ako doon. Hindi po ako komportable nung oras na yon. Kaya lumayo ako and to my shock, niwala man lang akong nakitang reaksyon ni Feng sa aking paglayo at parang hinayaan niya lang ako. So hindi na po ako nakapagpaalam, umuna na akong pumasok sa school. Hanggang sa lumipas yung mga oras, nag-uwian na nga po. Nakita po ng mga kaibigan ni Feng, kasama yung Jenny na magkasama kami at sinabihan siyang, "Aba Feng, kanina lang kinikilala mo si Jenny, ngayon may iba ka nang kasama." Oh no! Yung mga kaibigan po na yun ni Feng, Mama Colleen, mga bagong kaibigan niya po. So, hindi pa po nila ako kilala. Kaya nung marinig ko yon, nagpantig ang tenga ko. At sinabihan ko si Feng, "Ipakilala mo kasi ako." Oh no! Pero ang masakit, hindi niya po ako kinibo. At nakipagtawanan pa nga siya sa mga kaibigan niya na parang walang nangyayari. After nga nun, Mama Colleen, sabay na kaming umuwi ni Feng. Pero buong biyahe po, pagod ako. Hindi ko siya kinikibo. Hanggang sa bumaba kami, bigla niya akong sinabihan na kung tungkol doon sa kanina, wala akong kasalanan doon. Wala lang yon, wag mo nang pansinin. At wala rin daw po siya sa mood na mag-explain sa akin. Kaya sabi ko, dapat pinakilala mo ko. Pero instead, na sumagot siya sa sinabi kong yon, hindi na po siya kumibo. At doon na nga, nagsimula na hindi niya ako kinikibo, hindi niya nire-replyan yung mga messages ko, even mga tawag ko, at nung pinuntahan ko siya sa bahay nila, hindi niya na ako inintay at nauna na siya sa eskwelahan. 1 week. 1 linggo na hindi niya ako pinansin, hindi nire-replyan. Until nakatanggap na nga ako ng salitang masakit, na sabi niya, ang kulit ko raw. Kesyo, hindi na raw nakakatuwa ang ginagawa ko. So again, hinayaan ko po dahil iniisip ko na sensitive siya. Baka kapag may nasabi ako, maging away pa namin yon. Again, hinayaan ko po dahil nire-respeto ko siya. Then lumipas pa ang 1 pang linggo. Ganun pa rin. Dito na ako nag-react. Naglabas ako ng hinanakit ko, ng tampo ko sa kanya. Hindi ko po alam, Mama Colleen, kung may mali po ba ako nung time na yon o wala. Dahil mas lumala pa, tinadtad ko na siya ng messages, pinuntahan ko na rin siya sa kanila, pero wala siya hanggang nakita ko na lang po
sa My Day niya, pag-open ko ng account niya, na magkasama silang magkakaibigan kasama pa nila si Jenny. At nakahide po sa akin yung My Day nung gabing yun. Sakto lang na nabubuksan ko yung account niya. Mama Colleen, iniyak ko lahat ng sakit at tampo ko sa kanya. At nung gabing din po yun, finally, nagsalita siya. Sinabi niya sa akin na, ganito na ako binago na ako ng mundo. Kung gusto mong iwan ako, hahayaan naman kita. Oh no! Ang sakit lang pong isipin, Mama Colleen, na dati hindi niya ako matiis na hindi makausap. Hinahanap-hanap ko rin yung pangungulit niya na nakailang beg rin po ako pero wala pa rin po. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung may chance sa pa bang bumalik kami sa dati. Ngayon ang tanong ko lang, kung dapat ko na po bang isuko yung taong dati pinapanalangin ko na siya na ang makasama ko habang buhay? Yun lang po, Mama Colleen. Muli ako si Tania. And this is my story. Dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Real talk! Yung pinapangarap mo siya na makasama habang buhay, pero ikaw hindi niya pinapangarap, ang saklap. Oh no! Real talk! You are just 19 years old, so for me, instead of stressing yourself too much, na mahanap na yung makakasama mo habang buhay, focus ka na lang muna sa pag-aaral mo, lalo't accounting student ka pa naman. Oh, no! Accounting, tama naman, di ba? Hindi dahil killjoy ang Mama mo, Colleen, kundi dahil I was once you. Naalala ko pa nga noon mga ganyang edad. May boyfriend na ako noon, Meron na akong plano sa wedding namin. Sino yung entourage, sino yung maid of honor, sino yung best man, ilan yung number of guests, saang simbahan, ano yung tema, ganun ako ka-advance nun. Ending, naghiwalay din pala kami. Seryoso! Plano-plano ka pa, girl. Maghihiwalay lang din pala kayo. So, ano ibig ko pong sabihin dito, Tania? The true love will really come sa tamang panahon. Ulitin ko, true love will really come sa tamang panahon. At ang panahon mo na yan, yung edad mo na yan, hindi pa yan ang tamang edad para sobrang magseryoso ka sa isang tao. Enjoy mo muna yung studies mo. Pangalawa, hindi mo kailangang mag-beg sa love. In Tagalog, hindi mo kailangang magmakaawa. Never beg for love. Yan po ang isa sa natutunan ko sa buhay. Because when you beg, hindi siya worth it. Kasi magmamakaawa ka lang sa isang tao na magstay siya sa buhay mo. Makaawa is equal to pilitan. So parang ang siste, pinipilit mo siya na magstay sa'yo kahit sukang-suka na siya sa'yo. Oh, no. Yun yung gusto mo? May mga tao pa nga, this is not you, may mga tao pa nga na magpapakamatay ako kapag hiniwalayan mo ko. Di natakot yung isa, di ang ginawa niya, nagstay siya sa'yo. Pero napilitan lamang. 'Di ba? Napilitan lamang dahil natatakot baka ituloy mo yung binabalak mo. So ano ibig kong sabihin? Gusto mo ba na magstay lang ang isang tao sa'yo dahil napilitan siya? Rather than mag-i-stay siya dahil mahal ka niya? Di ba mas maganda yung ganun? Yung, hindi niya ako iniwan dahil mahal pa rin niya ako. Kesa yung, hindi ka nga niya iniwan, pero tingnan mo naman, parang sinambakol yung mukha pagkasama ka. Di ba? So, yun. Huwag ka na lamang hinayang sa kanya. Lalo na kung hindi ka na niya pinapahalagahan.
Alam mo, isa pa sa tinuro ng buhay sa akin na hindi po talaga natin kontrolado ang loyalty ng isang tao sa atin. Kahit pa gaano tayo kabuti, it doesn't mean na mag-e-expect na tayo na ganun din ang kanilang magiging ganti. Sometimes, no matter how much they mean to you, doesn't mean they'll value the same. And again, no, ulitin ko lang din, you cannot force someone to stay in your life. Kasi ang pagstay po is a choice. So be thankful sa mga taong pinipili ka. Pero kung hindi ka na pinipili, isinusuka ka pa, let go. Hayaan mo na. Marami pang iba. Ganun talaga. People come and go in our life. But the right ones will always stay. Diba? Kung magmamakaawa ka pa dyan para lang magstay siya, again, hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Kasi una pa lang, number 1, kung mahal ka niya, hindi ka niya ipagkakatulakan na bitawan mo siya. So just let go. Gets na gets ko yung pakiramdam mo na pinanalangin ko po na siya na ang makasama ko habang buhay. Sana all pareho kayo ng panalangin. Pero kung mag-isa ka na lang na nananalangin, samantalang siya lumuluhod na sa iba, masasaktan ka lang at masasaktan. Kung kaya mong pag-aralan ngayon na unti-unting tanggapin na talagang itong taong pinangarap mo ay hindi na ikaw ang pangarap, mas magiging bongga ang buhay mo. It hurts right now, masakit po talaga, pero mas masakit kung ipipilit. Mas magdurugo kung ipipilit. Kaya just let go.